umaga mga tol. So napanood ko sa Facebook dun sa mga ng Beat, Honda Beat na group. Yung issue talaga sa Honda Beat yung chassis, kinakalawang. So agad-agad kong sinilip yung under chassis ko kung may kalawang ba talaga. Tiningnan ko mga tol. So mayroon nga. Ayan Ayan. Ayan, kinalawang na nga mga tol. Gawa nung sa baha. Dapat pala dito talaga regular na sinisilip. O kaya kahit mga weekly sisilipin mo. Ayan may kalawang na dito. May tama na ng kalawang dito mga tol. Issue pala talaga to ng chassis ng Beat. So buti na agapan natin. Ayan, ayusin na lang natin yun. Lagyan natin ng WD-40. Kaya sa mga Beat owner dyan, dapat mini-maintenance nyo rin tong under chassis nyo. Kung maaaring kalasin lahat, kalasin na yun Problema to pag kinain na ng kalawang. Talagang mapuputol ang chassis mo. Sa lahat ng mga naka-scooter, hindi lang sa Beat, kahit sa Click. O sa lahat, lalo pag ginalagyan yung nailusong sa baha. So ayan, tingnan natin dito sa kabila. So ito yung kabilang chassis niya. May kalawang na rin dito sa kabitan ng ng tornilyo konti. So at least hindi naman siya malala. Ayan mga tol, pupunasan natin to. Ayan. Ay, hirap to pag nakakalawang talaga. Buti dun sa pinakamalaki hindi pa masyado. Ayan. So titry na natin yung kalawang, tanggalin na. So ayan mga tol, inisprayan ko ng WD-40. Tapos ko ng brush. Hindi pa naman siya masyadong malala mga tol. Ayos pa naman. So sa lahat ng mga naka-Honda Beat dyan, o kahit sa mga naka-scooter, lalo't laging nalulusong sa baha, o galinhin nyo rin i-check yung under chassis nyo. Baka puro kalawang na. Problema to pag kinain talaga ng kalawang, mapuputol. Nako, delikado. Ayan, dapat chine-check din kahit buwana ng check at least nalilinis. Ayan mga idol, pansamantala ko munang inisprayhan ng WD-40 yung mga under chassis nya Ayan, medyo umitim-itim na. Ayan, tingin ko wala pa naman masyadong kalawang, konti lang. So ayan lang ang kinalawang medyo na agapan agad natin. Inisprayhan ko lang muna ng WD-40 para kahit papano nalinis siya at hindi nag-i-stay yung kalawang dyan. So ayan, medyo luminis-linis na. At pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, kakalasin ko lahat ng fairings at mapipinturahan para kahit papano tumiba yung under chassis at saka hindi na siya magkalawang. So dito lang naman mga tol sa ilalim na to ang dapat ma-maintenance, kasi ito lang naman ang kadalasang nailulusong sa baha itong under chassis na to sa may araro. Ito naman sa mga taas mga tol at saka dito sa may manobela, medyo manageable naman yan at hindi naman yan binabaha dyan maliban lang siguro kung tabing dagat ang bahay mo, yan pwede mong i-check. Pero pag hindi ka naman tabing dagat, so okay lang kahit dito mo lang sa ilalim pero mas maigi pa rin talagang ma-check lahat. Pero para sa akin dito na lang muna sa ilalim mga aking maintenance na linisin, kasi dito laging sa baha, lalo pag may rides hindi maiwasan. Baka iba't ibang road condition, minsan ulan, baha, tawid ilog yan. Tapos dapat ma-maintenance kahit dito lang muna sa ibang pa. At least nalinis siya kahit buwana ng linis, okay lang yan. At least nalinis mo na mo yung kalawang natanggal. So ayan lang mga tol, maraming salamat. At least nabigyan ko kayo ng konting tip, lalo sa mga Beat user dyan o kaya sa mga Click user o sa lahat ng scooter. So ayan lang, sheesh, thank you very much.